Pandesal kapalit ng aking tahong para sa aking 2 anak na gutom. Dear T-Vine. Si Becky ako, 23 years old, tubong Sambales, napadpad dito sa Cavite. Bata pa lang ako nang maglayas ako. Dahil sa kakulitan ng aking ama, hanggang sa nakilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Nangako siya na aalagaan niya ako at hindi pababayaan. Nagkaanak kami ng 2 supling. Si Lito na 4 na taong gulang pa lamang at si Nena na 2 taong gulang pa lamang natututong maglakad. Noong nakaraang taon, akala ko ay kumpleto na ang aming pamilya. May kinakasama ako noon, ang ama ng aking mga anak, at kahit mahirap ang buhay, nakayanan namin basta't magkasama. Ngunit isang umaga, pagising ko wala na siya. Nawala na parang bula, walang paalam, walang iniwang mensahe. Iniwan niya kaming gutom, walang pera at walang matatakbuhan. Bawat araw ay naging laban para sa amin. Kapag sumisikat ang araw, ang una kong iniisip ay kung ano ang maipapakain ko sa kanila bago sila humingi ng pagkain dahil sa gutom. Sinubukan kong maghanap ng trabaho, maglaba, maglinis ng bahay, o magtinda sa palengke. Ngunit laging may hadlang. Paano ko iiwan sina Lito at Nena? Sila ay maliliit pa, hindi kayang mag-isa sa aming maliit na silid na tirahan. Wala din akong kamag-anak dito, or kahit kaibigan man lang, na may sapat na puwang at oras para tumulong. Ilang beses kaming kumain lamang ng mainit na tubig na may tinimplang asukal dahil iyon lang ang nasa aming lalagyan. Nakikita ko ang panghihina ng kanilang katawan, ang lungkot sa kanilang mga mata kapag naririnig ko silang humihingi ng tinapay at bawat sandaling iyon ay parang tinutusok ang aking puso. Dito pumasok si Mang Cardo. Siya ang nagmamay-ari ng malaking panaderya sa kanto ng aming kalye. Matagal ko nang nakikita at nakakausap noon pa man. Mabait siyang tignan, palaging nakangiti at kilala bilang matulungin sa kapitbahay. Isang hapon, habang nakatayo ako sa labas ng aming bahay na hawak ang umiiyak na si Nena, lumapit siya at tinanong kung maayos pa kami. Nang mailahad ko ang aming hirap, dahan-dahan niyang sinabi ang kanyang alok mga salitang matamis. Pakinggan sa gitna ng pangangailangan, ngunit puno ng bigat sa loob. Sisiguraduhin kong mayroon kayong maihahain sa mesa. Wika niya ng mahina, tila ayaw marinig ng iba. Tuwing umaga, bibigyan kita ng pandesal at kape. Sa gabi, meron kayong isang delata at kaunting bigas na sapat para sa inyong 3. Dagdag pa rito, bibigyan kita ng lumang cellphone upang kung sakaling may kailangan ka, madali kitang matawagan. Ang kapalit lamang ay ang makasama kita at magkaroon ng sandaling pagmamahalan. Paligayahin mo lang ako dahil hindi na kaya ng asawa ko ang kailangan ko. Walang ibang makakaalam at walang ibang kasali. Natigilan ako nun. Alam kong mali ito. Alam kong may pamilya na siya, may asawa at sariling mga anak na madalas kong makita na dumadaan sa kanyang tindahan. Alam kong ito ay lihim na kapag lumabas magdudulot ng gulo, hiya at parusa sa akin. Ngunit sa kabilang dako, naroon ang gutom ni Lito at Nena. Sa gabing iyon, habang nakatulog sila na halos walang kinain, inisip ko kung tatanggi ako, ano ang mangyayari sa kanila? Mas pipiliin ko bang manatiling matuwid habang sila ay humihina at nagkakasakit dahil sa gutom? Sa pagitan ng tama at ng pagligtas sa buhay ng aking mga anak, pumayag ako kahit na ang bawat pagpayag ay parang pagdurog sa aking sariling dangal. Simula noon tuwing hapon pinapatulog ko muna ang mga bata, pumupunta ako ng tahimik sa likod ng kanyang panaderya. Ang bawat sandaling magkasama kami ay puno ng takot. Takot na may makakita, takot na malaman ng kanyang asawa, takot na mapag-usapan ng mga kapitbahay. Matapos ang bawat pagkikita, ibinibigay niya ang mga pangako. Ang malalambot na pandesal sa umaga at may kape, ang bigas, ang delatang ulam, at minsan ay kaunting load para sa cellphone na ibinigay niya. Mabait pa rin siya, hindi siya marahas, laging magalang, at hindi nagkulang sa kanyang ipinangako. Ngunit sa bawat pagkakataong inilalagay ko ang pagkain sa hapag, naramdaman ko ang lihim na pasanin na pasan ko ng mag-isa. Madalas akong umiiyak kapag tulog na ang mga bata. Hinahaplos ko ang kanilang malalambot na buhok at bumubulong sa Diyos. Patawarin niyo po ako. Ginagawa ko ito hindi dahil gusto ko, kundi dahil ito lang ang nakikita kong paraan upang mabuhay sila. Alam kong mali ang landas na tinatahak ko ngayon. Alam kong darating ang araw na kailangan ko itong iwanan at maghanap ng mas marangal na paraan upang kumita. Ngunit sa ngayon, habang maliliit pa sila at wala akong ibang matatakbuhan, tinatanggap ko ang pasakit. Nagbabaka sakaling balang araw, kapag lumaki na sila at makatayo sa sariling paa, may babalik ko ang dangal na isinuko ko pansamantala. Ang aking kwento ay hindi pagmamalaki, kundi isang pag-amin ng isang ina na ginawa ang lahat para sa kanyang mga anak. Sana lang, higit sa lahat, wag itong malaman ng pamilya ni Mang Cardo dahil
Kung mangyari iyon, hindi lamang ako ang mapapahamak. Maaari ring mawala ang huling paraan na natitira namin upang hindi matuluyang. Lamunin ng gutom at hirap ang aming buhay.